Sir, sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon, galing sa panahon ni President Duterte? Hindi naman. I'm just forgetting my statistics kasi, Sek, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic kaya kailangan mo mangutang Proud ka doon sa panahon ni Pinoy. Maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? At yun na nga mga kabayan, maliit na intro lang po Ito nga pong papanoorin natin mga kabayan, yung pag-guesting po ni BSP Chairman Benjamin Jokno. Diyan po sa may Billionaire News Channel, Politico Talks. Huwag nyo ka pong kalimutan hit and like at subscribe button mga kabayan Pati yung membership po natin mga kabayan Marami pong salamat sa mga nagpa-member po. 39 pesos na lang po yan mga kabayan. Nasa description din po yung link patungkol po dyan. At mag-join na po kayo para lagi po kayo nauna sa mga video po natin. Ganda na lang po muna ako mga kabayan Papasukin ko na po itong sila Sergio. Pasok po. Sir, sorry, baka magalit ang mga manonood. I have to ask this question. Panahon ni Duterte, madami din tayong inutang, hindi po ba? Hindi po ba yung utang na binabayaran natin ngayon, galing sa panahon ni President Duterte? Hindi naman. Kasi, Hindi lahat. pero Accumulated. ang pinakamataas na utang nung pumasok si Cory. Noon natatanda ko talagang wala kaming magawa dahil napakalaki ng utang. Tsaka galing kasi tayo napababa na natin yan Kasi tonight. nasa IMF tayo, World Bank, di ba? Napababa na natin yan to 39.5 as a share of GDP. Yeah. Hindi na masama yun Kasi- in fact, that's the envy of many countries. Kasi globally, pag tinignan mo yung global debt versus yung global GDP, it's 95%. 95%. Kasi- Hindi naman masamang manghiram ng pera Of course. Kung ang return on investment, halimbawa, meron kayo isang project na magbibigay sa'yo ng 20% return, manghihiram ka 3%. It makes a lot of sense. Again, it goes back to quality of spending. Correct, If the project is paying for itself, then it's not really a debt. Correct, It's a debt, but it's not a bad Mas malaki pa nga utang ng US and Japan Ang US, Bakit US mayaman about sila? 110, Sa Japan is China. about 250. debt. Yeah. I'm just forgetting my statistics kasi, Sek, pero if I recall correctly, sa 4 to 5 years ni BBM, yung sa dami ng inutang niya is almost the same amount sa 6 years ni President Duterte. So, I agree, mas madaming inuutang ngayon. Pero, ang laki pa din ng inutang ng Duterte admin, definitely compared to Pinoy. Pero dumaan tayo sa pandemic kaya kailangan mo mangutang sa pandemic. And again, the quality of spending. Ang quality of spending. Nag-build si Duterte. Nag-build siya. Pero, sir, Kasi nung marami. proud ka doon sa panahon ni Pinoy, maganda nga yung pero wala naman siyang ginawa, di ba? Napahiya po si Palsis, mga kabayan. Kung di nyo po kilala si Palsis, mga kabayan, si Palsis po, ito po yung attorney na mukhang malapit na po yata madisbarto sa dami ng kasong kinapapaloban. Di ba, nasuspindi po yan ng Supreme Court. Dahil nga, sa dami po ng mga kasong, di ba, pinasok niya nagsasalita pa ng mga fake news. Puro fake news po yan Talagang attack dog po yan ni Martin Romualdez. Yan. Attack dog din po yan ni Bongbong Marcos. Dating dilawan niya na, ewan ko ba kung ano po nangyari dyan. Biglang, dating galit na galit yan kay Bongbong ngayon Di ba? Pro BBM na. Yun nga mga kabayan. Dito nga po, pinipilit po niya kasi mga kabayan na palabasin na mas marami pang inutang si Pangulong Duterte, yung gobyerno ni Pangulong Duterte noon, kaysa sa inutang ni Bongbong ngayon. Pero Infrastructure-wise, you mean? Infrastructure. Nililinaw ko lang po sa viewers. Wala siyang ginawa sa May infrastructure. iilan, hindi madami. Yes. Palpak pa yung MRT sa Tino, laging di ba, sira. Well, I have to say, sir, sorry, I have to say this now, palpak din yung madami sa build. I have to say that. Mga kabayan, pinapalabas din dito ni Francis na talagang masama yung panahon ni Pangulong Duterte.
nagkamali po kasi sila na nag-guest dyan, mga kabayan eh. Ang nag-guest po kasi nila dyan, si Sir Jokno, na matalino. Yung matalinong Jokno, mga kabayan, hindi yung malaking ngipin ha. Ito po si Sir Benjamin Jokno, yan po yung matalinong Jokno. Nagkamali po ng ng nabangga si Francis. Pahiyang-pahiya po, mga kabayan. Kaya nga po siya nasususpende. Dahil laway lang ang puhunan eh. Talaga katakdog na takdog po kasi talaga kung tutusin eh. Anyway, tayo upper middle income na tayo, sir, di ba? Okay. Mas magiging problematic ba yun sa Pilipinas kung pag uutang na tayo, hindi na To me, ang concessional tingin ko loans? doon is two-bladed ano yan. Eh. Oh, yes. Merong advantage, may disadvantage. Yes, Meron sir. akong bragging right. Bragging oops, rights. kaya upper middle income na kami. Kasama kami ng grupo ng Thailand, Vietnam, yung grupo na yun. Di ba? Naka-join na tayo. Pero on the other hand, anong epekto ba nun sa poverty? Marami pa rin mahirap, di ba? Yung tinatawag na Gini coefficient, uneven yung distribution. Yeah. Palagay ko kaya lang tayo nakaasad na ganun. Dahil ang daming bilyonaryo ngayon dito sa Pilipinas. Grabe. Dito sa channel na to. Trilyonaryo. May isang trilyonaryo. Oo, si ano yan. Madaming Kaibigan bilyonaryo. natin yan. So, yan. Pero Sek, I also have to say, di ba, panahon ni Duterte, they tried to achieve upper middle income status. Etong kay BBM, sobrang delayed na din. Panahon pa ni Duterte, But target this yan. is, sabi ko, 40 years in the making. Talagang nag-aspire tayo maging upper middle. Finally, nakapasa na tayo sa threshold. Time nga ni Duterte, kala ko, bago mag-COVID, We should have hit it. Ganun eh. Does this mean that nag-COVID our finance sector has a relative autonomy na medyo na pursue niya naman yung goals niya to the 40 years with less political interference? Depende sa kung sinong nasa finance. Merong economic team tayo. Kung nasusunod Do you like ba. the young DBM secretary now? What's your opinion of our very I young don't know him, okay? DBM? So, But he's also a professor daw. yeah. From UP or something. O sir, meron ba kayong... maraming professor sa UP. So, libo-libo. Sir, sa tingin nyo, marami na ba kayong kinakabahan sa mga congressional insertions na may bumabalak? Alam mo, itong 2027 Yan. is the election budget. Yes, yun nga ang feel Yung eh. 2028 hindi na aabot yun eh. Yes. Kasi by May, may Kaya nga. election of Baka 2028. natalo na sila. Baka matalo Exciting, ka eh. At saka meron ka pang election ban noon before. Yes. di ba? Oo. So talagang itong 2027. So pangako nila magiging transparent, reform na yung budgeting. Tingnan natin, abangan. Oo. Yeah. Kasi may open bycam na daw ngayon. Dati, panahon nyo. Hindi, pero yung tinry ni Win yun eh. yung Yes, open. Senator. Pero pagka medyo touchy yung issue, Executive session. Executive session eh. Ang tagal, di ba? Sobrang tagal ng executive session. Nagbubulungan na lang. Oh my God. Si Senator JV, di ba, nakausap natin last yes. week. Sabi nga niya, kinakabahan na, or he's gearing up kasi chairman ng finance siya and he will really, hindi raw siya papayag sa No insertion. insertions. That's what he says and I Kaya want to believe him. abangan. Di ba sir, ang presidente, meron namang line item veto? Oh, yes. Kaya nagtataka ako doon sa, Powerful bakit yan. nakalusot yung mga... Alam mo, even in the US, walang line item dito ang presidente ng US. In fact, they attempted to have that through legislation. pumayag. Dineclare ng Supreme Court nila unconstitutional because you're changing the power structure. So, dapat ginagamit mo yung line item dito. And in fact, dyan pumapasok yung tinatawag na for later release. Yung FLR. FLR. Kung nagtatanong ka, bakit FLR? Kasi halimbawa, ang proposal ni Presidente under the President's budget is 200 billion. Ang gagawin ni Congress, 400. Ganun. Halimbawa lang. Kung i-veto ko yun, kasi ayaw ko yun, di ba? I-veto ko yun, mawawala yung 200. So ang tawag doon, conditional veto. Okay. So, pero may instruction siya na since this is more than what I ask, you have to go through this process. Yun ang tinatawag na FLR for later release. Last question, on the 7.3 trillion budget, mararamdaman ba ng mga mamamayan ang budget na to, sir? Naku. Sabi mo nga, election budget pa to? Gandang tanong yan. Abangan natin. Hindi. I Ano cannot abangan answer that. namin? Ano Hindi, abangan tingnan namin? natin kung talagang seryoso sila. What would be your indicators? Anong indicator? Correct. Anong Pag indicator? hindi nila ginalaw, ang tawag ko nga doon, they mangled the president's budget. Parang Leo na ginatay-tay di ba? Ang budget. So if they don't, If they don't, mararamdaman na yan ng tao. You Palagay think? Na may mga mararamdaman. hanky-panky na Oh, so they should Okay. pass Plus, it as hindi it lang is. hindi lang yan sa Kongreso
sa implementation din. Yes. Definitely. Okay. Babalikan natin tayo sa mamaya uli sa ating favorite. Diretso na tayo sa Pokyo. Okay, mag-Pokyo na tayo. Di ba mga kabayan? Booking talaga mga kabayan. Kita-kita naman po talaga na ito po si Francis, attack dog. Attack dog talaga ang galawan. Wala kang maririnig na maayos na sa mga Duterte. Unlike sa mga guest na gina-guest dyan, na walang kabayas-bayas, di ba? May nasasabing mabuti sa administrasyon ni Bongbong, may nasasabing masama. Ito si Francis, walang masasabing mabuti yan sa mga Duterte. Ewan ko ba dyan? Diba? Sasabi ko kasi nyo, dati pong dilawan yan, na kain tae, kain suka na, naging, pro Bongbong Marcos yan. Di ba ba? O, hanggang dyan na lang po muna mga kabayan. Huwag nyo nga po kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Hanggang sa muli. Paalam.